May nagtanong sa akin, nais niyang ihayag ko ang nakatagong sikreto tungkol sa human mind, kung ano ba ang advantage ng paggamit ng isip kaysa emosyon. At dito ako naintriga. You see, I am always fascinated by the human mind at nais kong ibahagi sa inyo ang mga dapat niyong malaman tungkol sa power of mind. This is going to be an interesting topic, kaya itigil mo muna ano man ang ginagawa mo at ilaan mo ang buong attention at focus mo sa topic na ito. Medyo mahaba-haba ang topic na ito, kaya kung maikli ang attention span mo at close-minded person ka pa, hindi ito para sa iyo. Go and entertain yourself somewhere else. Ngunit para sa mga taong may mga gutom na isipan, hungry for knowledge, stay with me and let's talk about the power of mind. Kapag may natutunan tayong bagong kaalaman, when we learn something new, nag-i-increase ang gray matter sa utak natin. Neurons by neurons, nagkakaroon ng mga bagong connections. Gray matter ang tawag dito. At ito ang parte ng utak na namamahala sa mental function, memory, emotions, and movement. Sa madaling salita, sa tuwing may natututunan kayong bago sa channel na ito, mas tumatalas ang inyong isipan, lalo na ang inyong mental functions. Ang utak natin ang natatanging organ sa katawan natin na puno ng misteryo. Maraming pag-aaral tungkol dito, ngunit kahit mga dekalibreng mga siyentipiko ay bigo na maintindihan ang kapangyarihan nito. Oo, alam nila ang functions ng bawat parte nito, ngunit surface knowledge lang ang nalalaman nila tungkol dito. Kumbaga, porsyento lang. Wala pa sa full capacity ang pagkakaunawa natin sa utak. Alam natin na kayang impluwensyahan ng iyong kaisipan ang nangyayari sa paligid mo. Kaya mayroong tinatawag na law of attraction. And guess what? Saan ba nangyayari lahat ng yan? Sa loob lang ng iyong kaisipan. Utak mo ang nasa likod ng atraksyon na yan. May logical explanation ba sa bagay na ito? Wala. Tinanggap na lang natin na ganon dahil walang lohikal na paliwanag. Isa pang misteryo nito ay ang mga miracle patients sa ospital. Maraming kaso ng mga pasyente na bigla na lang gumaling, ngunit hindi may paliwanag ng mga doktor kung paano. Sasabihing may taning na ang buhay mo, ngunit dahil sa hindi mo kayang tanggapin ang realidad na ito, you refuse to accept it. Ayaw mong tanggapin na ilang buwan na lang mamamatay ka na wala ka ng pag-asang gumaling pa. Iyan ang sinabi sa iyo ng doktor. But you refuse to accept it. Your brain refused to accept it. And guess what? Gumaling ang taong iyon. Nasabi ng doktor ay wala ng pag-asa. Hindi nila maipaliwanag kung paano. Kaya tinawag na lang nilang miracle patients. Wala ka na raw pag-asa, pero gumaling ka sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nauunawaan niyo ba kung gaano makapangyarihan iyan? Mayroon tayong natutulog na potensyal sa ating kaisipan. Narinig niyo na ba ang salitang conspiracy theory? Iyan lang naman ang bansag ng mundo sa mga bagay na controversial kung pag-uusapan, ngunit may mataas na chance na may katotohanan. Mga bagay na tanging mga may malilikot lang na kaisipan ang nagagawang halungkatin. You see, epekto yan ng siyensya o science na itinuring na halos na religion ng mga tao. They only believe in science. Kung wala itong scientific explanation, hindi nila ito pakikinggan. Makinig ka, walang masama sa science, ngunit may dalawang bagay kang dapat malaman tungkol dito. First is, there are no absolute truths in science. There are only approximate truths. Ibig sabihin, scientific truths are not absolute. Walang bagay sa siyensya ang may ganap na katotohanan. Nagiging totoo lang ang isang bagay depende sa panahon, konteksto at paraan na ginamit.
Second thing is, not all scientific studies are true and reliable. Hindi lahat ng pag-aaral at pananaliksik ng siyensya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Iyon ay dahil sa mga korap na tao na silang nagbibigay ng pondo sa mga scientific studies at ilalabas lang sa mga tao kung ano ang gusto nilang paniwalaan mo. For example, pwedeng bayaran ng gobyerno ang isang scientist para magsinungaling sa publiko tungkol sa isang sakit. Sinong makapagsasabi na mapagkakatiwalaan mo sila? Pati ang siyensya napakadaling doktorin o manipulahin ng mga facts kuno, at ginagamit nila ang term na conspiracy theories bilang form of shaming dun sa mga taong nagsasabi ng mga quote-unquote conspiracy. But the truth is, most conspiracies are true. Nilagyan lang nila ng label na conspiracy para hindi paniwalaan ng nakararami. You see, that's one way of controlling the people and their minds. Sa laki ng potensyal ng iyong kaisipan, kaya ka rin itong traidorin. You see, anumang paniwalaan mo, quality contents man o mga basura galing sa ibang influencers dyan, lahat yan ay kinakain ng utak mo. Walang tapon. Kaya kung puro basura ang inihahain mo sa utak mo, lalaki itong nabubulo. Kasi hindi ka marunong pumili ng content na ilalagay sa utak mo. Puro basura na ang laman niya. Kaya wala ka ng kakayahang maintindihan kung alin ba ang healthy at toxic, kung alin ba ang tama at mali, kung sino bang nagsasabi ng totoo at hindi. Your mind has already betrayed you dahil sa brainwashing ng ibang pinakikinggan mo. Inilayo ka na nito at isinara ang utak mo sa mga taong gustong magmulat sa iyo. Your mind is now belong to someone else. Ganyan ka tatraidorin ang sarili mong utak. Oo, kahit sarili mong utak kalaban mo. Kaya kung hindi mo ito makokontrol, ikaw ang kokontrolin nito. You see, whatever you believe in, gagawin itong realidad ng iyong kaisipan. Kapag pinaniwalaan mo ang isang bagay na posibleng magpahina sa iyo, that is how your mind will betray you. Kapag inilagay mo sa isip mo na hindi mo kayang gawin ang isang bagay, magsisimula ka ng tamarin, mawawalan ka na ng ganang subukan, and guess what? Tama ka. Tama ang iyong naisip, hindi mo nga kaya kasi walang nangyari. You gave your mind a reason to give up. Your mind turns it into reality, and here you are. You failed to even try. May isang pasyente na may sakit. He is clinically diagnosed with depression. Sinuri siya ng doktor at binigyan ng gamot. Sinabi sa kanya ng doktor na inumin lang ang gamot na iyon at siya ay gagaling na sa depression. Bilang response ng katawan niya sa gamot, naglabas ito ng serotonin, isang uri ng hormone na responsable sa pagkakaroon ng depression. At ito ang tuluyang nagpagaling sa pasyente. Ngayon, tinanong niya ang doktor kung anong klaseng gamot ang pinainom sa kanya. Ang sabi ng doktor ay, walang gamot. Tableta lang yon na gawa sa asukal. Ito ang tinatawag na placebo effect. Gumaling ang pasyente hindi dahil sa tabletang asukal. Nang sabihin ng doktor na gagaling siya basta inumin ng gamot, the brain anticipates the outcome. May inasahan na ang utak niya na mangyayari at yun ay ang gagaling siya. Now, the mind communicates with the body tungkol sa inaasahang paggaling upang si katawan ay makapaghanda na sa healing process. Dahil trabaho ng katawan ang sumunod sa utak. Kung anong sasabihin ng utak, susunod lang ito dito. Kaya walang choice ang katawan niya kundi gumaling dahil iyon ang sinabi ng kanyang utak. Do you understand how powerful this is?
Makinig ka, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na imagination. Hindi para palamuti lang, may dahilan ito. At ito ang nakikita ko. We have the power to use our imagination to shape our own lives. If you can imagine your life, you can shape it into reality. Makinig ka, napakamakapangyarihan ng ating utak, but it cannot tell the difference between reality and imagination. Wala itong kakayahan na sabihin ang pinagkaiba ng realidad at imahinasyon. Sa madaling salita, hindi nito alam kung totoong nangyayari ba ito o nag-i-imagine ka lang sa isip mo. Alin man dyan sa dalawa, ituturing na reality ito ng utak mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Narinig mo na ba ang salitang erection? Ito ay ang proseso ng pagtigas ng ari ng isang lalaki. Ngayon, paano nangyayari ang ereksyon? Simple lang, nagmumula lahat yan sa utak. When you're going to have sex, you will have an erection. Dahil nakikita ng utak mo yung reality sa harap mo na makikipagtalik ka. Kaya bilang response, it will trigger an erection. Ngunit, nagkakaroon din ang isang lalaki ng ereksyon kahit nag-i-imagine lang ito sa CR mag-isa. Bakit ganon? Kasi hindi alam ng utak mo ang pinagkaiba ng realidad at imahinasyon. Nag-i-imagine ka lang pala, pero para sa iyong utak, yung imagination mo na yon ay reality na. That's why it will trigger an erection. Kung nakakaya pala ng utak mo na gawing realidad ang imahinasyon mo, anong nagpipigil sa'yo na i-imagine yung buhay na gusto mo? Who knows, baka isang araw, ini-imagine mo lang, nagkatotoo na pala. Our mind is the most powerful tool we can harness to obtain success in all areas of life. Ang laman ng iyong isip ang magdidikta sa kung anong klase ng realidad ang magiging buhay mo. Tandaan nyo, law of attraction is real at nangyayari lang lahat ng iyan sa utak natin. It's powerful and free. Kailangan mo lang mapagtagumpayan ang iyong sariling kaisipan. Once you gain power over your mind, you can now use your mind to obtain power. Naway marami kayong natutunan sa video na ito tungkol sa power of mind at ang mga potentials nito. If this video gets 1,000 likes, I will make a detailed video about different ways to gain power over your mind and how to use the power of mind to influence your reality. So don't forget to like and subscribe, and I will see you all on the next video. Umunawa ang may pandinig hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.